A wonderful and blessed morning to each and every one of us. Welcome po sa ating channel at sa umaga pong ito, napakaganda po ng ating pag-uusapan. Totoo po sa buhay ng bawat tao. Lalo na po yung tinatawag na walang contentment sa buhay, satisfaction. Malalaman po natin ngayon sino po ba talaga yung makakapagbigay sa atin ng tinatawag na totoong satisfaction sa buhay na ito. Especially mga kabataan ngayon, makikita mo by their posts sa social media kung saan po nila hinahanap ang sarili nila, inuugnay nila sa ganito, sa ganyan, para alam niyo na, magkaroon sila ng acceptance sa society. Alam po ninyo, wag po ninyong hahanapin ang value ninyo sa society. Dahil ang value po natin founded lamang kay Jesus Christ na ating Panginoon. Okay? Basahin na po natin. Nandito po ito sa Isaiah 55. Or should I say Isaiah chapter 55 verses 1 to 2. The Lord says, "Come, everyone who is thirsty, here is water." Tanda po ninyo, sabi ni Jesus, I am the living water. Anyone who is thirsty, come to me. Sabi niya gano'n, di ba? Kung nauuhaw kayo, ako ang living water. Sinabi ni Jesus po yan. And then sabi dito, "Come, you that have no money." I like it. "Come, you," again, "that have no money, buy grain and eat." Ibig sabihin, maski wala kang datong, maski wala kang kwarta, no? Maski wala kang pera, pwede kang bumili sa Panginoon ng grain at laklakin mo yan hanggang gusto mo. Unlimited lamunan yan, no? Unlimited na kainan. Sabi niya rito, "Come, buy wine and milk. It will cost you nothing." Yes, it will cost you nothing. Tingnan niyo ang pinabibili niya sa'yo. Come, buy wine and milk. Wine, sumisimbolo po yan sa tawag dito, sumisimbolo po ang wine sa ganda ng buhay. Okay? Yung milk naman po, sumisimbolo sa peace. Okay? Kung di po ako nagkakamali, peace po. Di po ba kasi, basta makikita mo, kalmado ang buhay, kalmante, parang ganun po ang dating. Pero sabi niya, pag nagkaroon ka ng peace at ng kapayapaan na yan, it will cost you nothing. Ibig sabihin, He is your peace. Tapos ito pa po, why spend money on what does not satisfy? Tagalogin natin, bakit ka gagasta ng datong o ng pera o ng kwarta doon sa mga bagay na hindi ka naman masasatisfy? Di ba? Ano ba sa Tagalog yung masasatisfy? Hindi ko rin po alam eh. Hindi ka malulugod. Ayan. Bakit ka malalim masyado yun? Hindi ka maliligayahan. Sabi niya, ulitin natin na. Bakit ka gagasta ng datong sa bagay na hindi ka maliligayahan? Di ba? Why spend your wages and still be hungry? Bakit mo gagastahin ang pera mo at sa kahuli-hulihan, magugutom kang uli? Di ba? Sabi niya, "Listen to me and do what I say, and you will enjoy the best food of all." Ang best food po ng isang believer ay ang Word of God. Amen? Amen. Kaya, dapat nagbabasa-basa tayo. Nagbabasa-basa ka ba? Meron bang time sa buhay mo na tinatamad ka magbasa-basa? Wag tayong tamarin. Dahil, alam po ninyo, ayan po yung sumisimbolo. Yan, di ba, sheep? Tayo yung sheep, si Jesus ang shepherd. Kaya tignan po ninyo, pag nagbabasa ka ng Bible, nasasatisfy ka. Bukod pa sa katotohanan, si Jesus Christ lamang ang ating satisfaction. Alam po ninyo, sa mundong ito maraming surprises. Kahapon po, medyo maraming sorpresa sa nangyari. Medyo parang nakakagulat, mga ganyan. Pero isa lang po ang alam ko. Kahit ano yung situations na yan, hindi matatanggal yung galak ko dahil kasama ko ang Panginoong Hesukristo.
May gusto po akong sabihin sa inyo. Tingnan niyo po natin to. Itong verse 2. Why spend money on what does not satisfy? Okay. Sa panahon po ngayon, maraming mga gadgets ang lumalabas. Marami pong mga bagong models ng cellphones ang lumalabas. Ako, ang paborito ko po ngayon talaga na model, ang gusto ko po talagang cellphone ngayon, to usapang matinulang po, yung pinakamagandang nakita ko ha, maski nandyan po yung iPhone na 15, para sa akin pinakamaganda po yung Honor 90. Bukod sa hindi siya ganun kamahal, 24 something po yata, no? Pero maganda po talaga siya. Maganda po yung cellphone na yon. Kaya lang, ang problema, after ilang months lang, may bago na naman pong lalabas. Di po ba? Ngayon, kahapon, all over social media, pinagkakaguluhan yung iPhone 15. Nasabi ko sa isip ko, September 2023 ngayon, pinagkakaguluhan itong iPhone 15 Pro, I think, no? Tapos, sabi ko sa isip ko, 7 years ago, itong telepono ko, itong iPhone 7 Plus ko, ito pinagkakaguluhan din dati. Ito dati ang pinakasikat. Pero after 7 years, hindi na siya sikat. Hindi na siya pinapansin. Ganyan din po. Alam po ninyo, ang tao ganyan din. Kung artista ka, singer ka, hot na hot ka, sikat ka. Pero pag darating na yung panahon na parang downfall mo, ikaw ay babagsak. Ikaw ay malalaos. Amen? So walang nananatili. Kaya kung hahanapin mo yung satisfaction mo dito sa mga makamundong bagay na ito, sa mundong ito, hindi ka magiging maligaya. Dahil lahat ng yan lilipas. Amen. Pero may nakalagay po sa Book of Hebrews, Jesus Christ is the same. Ganyan natin. Para makita yung picture. Nakalagay po sa Book of Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So if you are wise, alam po natin kung sino yung mananatili. At kung Kristiyano ka, congratulations! Why? Dahil nasa atin yung pangwalang hanggan. Palakpakan naman natin ang Panginoong Jesucristo. Glad na glad. May kantang, gusto kong kantahin sana, baka makapiright claim. He has made me glad. Search nyo rito sa YouTube. Gustong gusto ko yung song. Dahil yon, pinapakita rito, hey, you belong to Jesus. You know, you belong to the one who loves you and gave His life for you. Kaya walang dahilan para malungkot ng isang Kristiyano sa mga dami ng mga seemingly mga pinagdaraanan sa buhay. Dahil bago pa man yan, nauna na po doon ang Panginoon sa atin, may nakahanda na po siyang provision sa atin. Again, wag po nating itutuon ang ating mga puso at isipan doon sa mga bagay na lumilipas sapagkat yung mga yan hindi ka mabibigyan ng satisfaction. Meron po kaming CD ni Britney Spears na pinamagatang Oops, I Did It Again. Isa po sa mga awiting nakapaloob sa naturang CD ay ang awiting I Can't Get No Satisfaction. Tama po naman po. Kung wala ka sa Panginoong Hesukristo, you can get no satisfaction. Hindi po ba? Lahat ng taong wala kay Jesus, walang satisfaction. O pwede silang maging mayaman, pwede silang mag-around the world, pwede silang mag-travel, pero wala nga pong satisfaction. Because the truth is, only Jesus can give us true satisfaction. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful grace and love of Jesus. Again, Jesus is our satisfaction. Kung kailangan mo nito, kung kailangan mo niyan, lumapit tayo kay Jesus. Sapagkat yun lamang pong presensya pa lamang po niya sa ating buhay. Overwhelming na po yan para tayo masatisfy ng todo-todo. Todo-todo, di ba? So, walang mintis. Alam natin, kumpleto tayo because of Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.